sa pagiging mo upang ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at pagkuhanan. Panginoon, salamat po sa isang linggo na naman na kami malusog, masigla at mapayapa. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala at biyaya niyo po sa amin. Tunay nga po, wala na kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya ang lahat ng papulit para lang, binabalik ko po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo mag-umiyon, nais ko munang basahin ang isang verse na ito mula sa Galatia 3:13. Sabi dito, ilubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat ang susulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ayan po. Ang talatang ito actually medyo mabigat. Ay tinutukoy sa kung paano kinalaya ni Jesu Cristo ang mga tao mula sa kaparusahan ng kautusan. Ano po ba yung mga kautusan na tinutukoy sa Biblia? Ito po yung kautusan. Isa po dito yung Ten Commandments. Pero actually hindi lang po yun eh. Napakarami pong kautusan sa Bible. Kung babasahin po natin maigi, mahigit po 600 yung kautusan ni God na hindi po natin kayang sundin yun. Kaya po, ang ginawa na ni God ay sinakripisyo ang kanyang buktong na anak. So sapagkat ang lahat ay nagkasala, sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kalwalhatian ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ba sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Actually, hindi po kamatayan ng katawan, kundi kamatayan po ng ating espiritu. Ngunit itinalaga ng Diyos sa kanyang biyaya na mayroong isang paraan upang mabayaran ang halaga ng paglabag ng kapangyarihang perpektong batas, yung perpektong batas ng Diyos. Ngunit meron lamang isang paraan upang maalis ang sumpa ng kautusan. Di po ba? Ito ay sa pamamagitan ng sakripisyo ng pinakamamahal na anak ng Diyos, si Jesus po yun. At wala tayong anuman magagawa upang matubos ang ating sarili. At wala rin pong katumbas na halaga kung paano natin madadagdagan o mapapalaya ang sarili natin sa kasalanan. Gaano po tayo kayaman, hindi po natin kaya tumbasan. At hindi natin kayang tumbasan o dagdagan sa halagang binayaran ni Jesus sa krus. Si Jesus at ako, siya ang ng ating mga kasalanan, siya ang nagdusa para sa atin. So, ang paliwanag ko kung bakit naging sumpa ang kautusan. Naging sumpa ang kautusan, hindi dahil ito ay masama, kundi dahil pinapakita nito na ang tao ay makasalanan at hindi kayang abutin ang kamatayan ng Diyos. Kaya po sinakripisyo ang Panginoong Jesus. Dahil kahit ano pong gawin natin, hindi natin masusunod talaga ang kautusan. Yes. Dahil ang tao ay lubhang makasalanan. Kaya nga meron po tayong ginaganap na huling hambulan na tinatawag communion, dahil sa pagsasakripisyo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya pwede na po natin ipamahal ng ating